Magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta isang IT topic. Ito'y tungkol sa kaligtasan ng buong operasyon natin. So sa loob lang ng ilang minuto, ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang mga modernong banta na kinakaharap natin. At syempre, ano ang ating konkretong plano para labanan ng mga ito. Okay, simulan natin sa isang numero na kailangan nating tandaan. 3,250,000,000 dollar. Grabe, no? Yan po ang average na halaga ng isang security breach sa isang kumpanya. Hindi ito isang hypothetical na senaryo mga kasama. Ito ay isang direktang banta sa ating financial stability at sa ating pang-araw-araw na operasyon. So, heto ang magiging daloy ng usapan natin. Simple lang. Una, uunawain natin kung ano ba ang mga banta ngayon. Pangalawa, bubusisi natin kung paano ba nangyayari ang isang atake step by step. Tapos, ilalatag ko ang ating proactive na depensa, yung mga tools na gagamitin natin at syempre, tatapusin natin sa kung ano ang mga susunod na hakbang. Unang bahagi, ang modern threat landscape. Kailangan nating tingnan ng diretsyo ang mga panganib na direktang nakakapekto hindi lang sa ating data, kundi sa ating pera at operasyon. At ito, isang napakalakas na data mula mismo sa Microsoft. Pakinggan niyo to. 78%. Halos lahat ng mga kumpanyang naatake ay may iisang pagkakamali. Wala silang privilege isolation sa kanilang Active Directory. Basically, pag may nakapasok, parang may VIP pass na sila kahit saan. Yan yung critical na butas na kailangan nating takpan agad. Ngayon, alamin naman natin, paano ba talaga nangyayari ang isang atake? Mahalaga to para maunawaan natin kung gaano tayo dapat kabilis kumilos. At sasabihin ko sa inyo, ang bilis nito ay talagang nakakagulat. Hindi to usapang linggo, oras lang ang kailangan nila. At ito yung reality check. Sa loob lang ng 24 hanggang 48 oras mula sa unang pagpasok, pwedeng makuha ng isang attacker ang buong kontrol sa network natin. Ganun kabilis. Kaya bawat minuto, bawat segundo ay napakahalaga. Ito yung mga yugto niyan. Nagsisimula sa research kung saan hinahanap nila yung mga kahinaan natin. Tapos, stage 2, makakapasok na sila sa isang computer, kadalasan dahil sa isang phishing email lang. Pero ito yung pinaka-critical, stage 3, yung privilege escalation. Dito, sa loob ng 24 to 48 hours, gumagalaw sila sa loob ng network para maging admin. At kapag nakuha na nila yon, game over na. Nasa stage 4 na tayo. Buong organisasyon, compromise na. At dahil nga dyan, dahil sa bilis na yan, hindi na uubray ang dating style na maglilinis lang tayo pagtapos na ang gulo. Kailangan nating baguhin ang ating diskarte. Mula sa pagiging reactive, magiging proactive tayo. Pipigilan natin sila bago pa man mangyari ang malaking pinsala. Ang pinaka-goal ng ating diskarte ay ito, yung 48 hours na kailangan ng attacker para makuha ang lahat, gagawin nating buwan. Imagine that. Bibigyan natin ng sarili natin ng sapat na oras para ma-detect sila, i-isolate at patalsikin bago pa man sila makapaminsala ng husto. Ito yung malinaw na pagkakaiba. Dati, ang model natin, hihintayin nating may ma-detect bago tayo kumilos. Ngayon, iba na. Uunahin natin yung prevent at harden. Patitibayin natin yung mga pader natin bago pa man sila sumugod. Mas matatag, mas handa. Okay, so paano natin gagawin yan? Siyempre, may mga tools tayong gagamitin. Ito yung mga sandata natin para sa isang multi-layered na depensa sa ating mga pinaka-importanting sistema. Una, yung tinatawag na Just Enough Administration or GEA. Simple lang ang konsepto nito. Bibigyan lang natin ng staff natin ng access na sapat lang para gawin ang trabaho nila at para lang sa panahong kailangan nila. Wala ng super admin accounts na pwedeng abusuhin. Just enough lang. Pangalawa, ang credential guard. Isipin nyo to na parang isang digital vault para sa mga password natin. Gumagamit ito ng virtualization para itago at ihiwalay ang mga credentials. Kaya kahit makapasok pa yung malware sa system, hindi nila basta-basta mananakaw at magagamit yung mga password. Pangatlo, ang device guard. Ito naman yung bouncer natin sa pinto. Siya yung magbabantay kung anong software ang pwedeng tumakbo sa mga server natin. Gagawa tayo ng isang approved list. At kung wala ka sa listahan, hindi ka pwedeng tumakbo. Period. Tanging mga pinagkakatiwala at aprobadong applications lang ang makapasok.
At syempre, hindi basta-basta ang pagpili natin yan. Pinag-aralan natin yan. Dito, makikita nyo kung bakit mas pabor tayo sa Kerberos Authentication Policy kesa sa lumang group policy para sa mga pinaka-critical na Tier 0 systems natin. Mas simple, mas secure, at mas malawak ang proteksyon nito dahil ipinapatupad ito direkta sa puso ng network natin sa ating mga domain controllers. Okay, so mayroon na tayong mga tools. Pero alam nyo, hindi dyan nagtatakos ang trabaho. Ang seguridad ay hindi isang one-time setup lang. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagbabantay. Constant vigilance. At narito ang ating checklist para sa isang matatag na pundasyon. Number 1, i-deploy natin ang mga security baselines na recommended mismo ng Microsoft. Number 2, sentralisado dapat ang updates gamit ang WSUS o System Center para lahat ng server protektado agad. Number 3, i-automate natin ang pag-monitor gamit ang OMS para real-time yung detection. At number 4, napaka-importante, regular na backups. Ito yung safety net natin laban sa ransomware. At para bigyan kayo ng mas malinaw na ideya, ito ang kayang gawin ng Operations Management Suite o OMS. Siya yung ating mata sa kalangitan. Kinokolekta at sinusuri niya lahat ng security logs, tinutukoy niya ang mga banta, tumutulong sa automation at siya rin ang namamahala ng ating backups at disaster recovery. All-in-one command center para sa security. So, sa pagtatapos, mas pinatibay natin ang ating mga sistema. Mas mahirap na tayong target. Pero alam nating lahat na ang mga banta ay hindi tumitigil. Palagi silang nag-e-evolve. Kaya iiwan ko sa inyo ang katanungang ito. Paano natin sisiguraduhin na ang ating kultura ng security, ang mindset ng bawat isa sa atin ay mas mabilis pang umuunlad kesa sa mga banta? Dahil ang sagot dyan ay hindi lang teknolohiya, ito ay pananagutan nating lahat.